Ayan muli, magandang araw po sa WhatsApp po sa atin. Medyo gumaganda na po yung panahon. Medyo sumisikip na po yung araw. Magamat alam pa rin po yung lamig at kalimitang kulimlim. Pero salamat ka sa Panginoon, no? Na patuloy po niya tayong binibigyan ng pagkakataon sa buhay na ito. Bagamat ito po yung mga season po talaga ng ulanin po sa ating pong bayan, sa ating pong bansa. Sa akin po na pagbilayan ay yung pong topic din po namin kagabi sa prayer night, yung pong 11:28-30 ng Mateo, na bumabanggit po rito na kayo lumapit, kayo mga nabibigat ng lubha at kayo aking pagpapahingahin. Sapagkat sabi po niya ay magang kanyang pamatok. Pasanin daw po natin ang pamatok na ito sapagkat siya po ay marunong at humble o humility. Ibig sabihin po talagang mababang loob po ang ating Diyos na buhay at ang kanya raw pong pamatok ay magaang at ang kanyang pasanin po ay magaang din po. So dito ay pinapakita po sa atin na yung wala pong kapahingahan tayo makukuha, which is our kaluluwa or soul, na kung saan po ay magpapahinga po tayo na hindi po siya hindi tayo lalapit sa Kanya. Kadalasan po nagbibigay tayo ng mga premise po na magpapahinga muna, hindi mo na atin, hindi mo na maglilingkod. Dahil yun ang ating katwiran, dahil may kapaguran nga naman. Ang totoo po talaga namang Kristiyano man o hindi Kristiyano, marami pong kapaguran. Ito gatag mga mental kapaguran, pero ang kadalasan yung physical na kapaguran. Pero alam po ninyo na ang unang napapagod po ay hindi naman po yung katawan natin o nakakadama ng pagod at ating mental. Yun nasa loob po ng ating katawan, ang yan nakakadama. Kasi sa totoo lang, kung halimbawa papatay na ang tao, wala na po yung kanyang katawan. Kumbaga sa tinatawag po na tuwirang pakiramdam, wala na po siya. Kumbaga pakinang nga po At kung mapapansin po natin, yung din pong parabola po natin Panginoon Kristo patungkol po sa mayaman at pulubi na napunta sa langit at napunta sa impyerno. Nakita po natin yung hirap at kapaguran po ay hindi mawawala kung tayo po ay wala sa ating Panginoon. Kaya naman, ang gawin po natin talaga ay talagang sa Diyos po tayo lumapit na siya may likha po para po sa atin. Wala po tayo makukuha kapahinga o kapayapaan. Labas po sa presensya ng Panginoon. Labas po sa mga sabihin na po natin sa ngayon po yung church, no? Wala kayo makakuha ang kapahingaan na sadyang ninanasa po ng ating kaluluwa. Kasi po yung soul po natin ay ang Diyos lamang po ang makapagbibigay ng kapahingaan yan. Hindi niyo ito makukuha sa sanlibutan, lalo tayo mahihirapan. Hindi niyo makukuha sa mga natag ng mga psychiatrists, although may mga instances na nakakatulong po yan through psychology o through counseling. Pero iba pa rin po talaga yung Diyos ang nagtutulong sa atin at Diyos ang nagbibigay ng kapahingaan. Sabi nga ang Diyos po ay gumawa sa loob ng 6 na araw at ang ng ika-7 araw siya po ay nagpahinga. Meaning yung pahinga po hindi kundi naroon po yung tinatawag na nais niya na makapag-dwell po tayo sa Kanya. Nais niya na tayo po ay makadaupang palad po niya sa bibigyan ng 6 na araw na kung saan po magkatrabaho, gawin lahat ng bagay. At pagdating po ng ika-7 araw na dinilikha niya, na natapos, na-accomplish, siya naman po ang humihingi sa atin na magbalik naman tayo ng pakikipag-niig po sa Kanya. Mahalaga ho na meron ho tayo yung tinatakbuhan na nakakaalam ng tinatawag po na tunay na pagkakataon po sa buhay na maibalik po ang kalakasan ito na nawawala. Kadalasan, sa mentalidad po natin, sa emosyon po natin, at sa mga senses po natin. Salamat sa Panginoon na patuloy po tayong
nagkakaroon pa ng pagkakataon sa buhay na siya po ang lagi natin unahin, purihin at sampalatayan. Magandang araw po.